Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Naitala ng Weather Bureau Pag-asa ang ikalawang landfall ng Typhoon Marce alas 9 kagabi sa Sanchez Mira, Cagayan. Una nang naglandfall kahapon ang bagyo sa Santa Ana, Cagayan bandang alas 3:40 kung saan nagdulot ng pagbagsak ng mga puno at pagkasira ng bahay sa lalawigan. Sa kabila nito, ayon sa panayam ng UNTV kagabi kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head Rueli Rapsing, sinabi nitong nakahanda ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Dagdag pa nito, umabot na sa 20,000 individuals o 6,000 families sa 200 na barangay ang na-evacuate ng lokal na pamahalaan dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Marce. Bukod sa tulong ng pambansang pamahalaan Ms. Monica, dito lahat ng mga line agents sa Gonzaga ngayon kasama natin. Last Monday kasi nagpatawag tayo ng PIDRA ng lahat ng mga MDRMOs at nagpa-inventory tayo doon sa kanilang stockpile. The same assessment as well sa mga evacuation centers nila to be safe and also the procedures of their evacuation. Somehow, wala na mga barangay or local government asking for any augmentation to replenish their stockpile. So I would say, kaya-kaya pang i-absorb ng barangay and local government natin. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na may pondo pa ang ahensya na magagamit para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Marce. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene Dumlao, may 107 million pesos silang standby fund para sa relief operations na naka-allocate sa iba't ibang field office. Gayunman, humiling na rin sila ng dagdag na pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa pagpapatuloy ng operasyon. The Department of Social Welfare and Development has already submitted our request for a replenishment of our Quick Response Fund sa Department of Budget and Management. We have already complied with all the documentary requirements na hinihingi po sa atin. Our request sa DBM ay 875 million. Hataw Balita ngayon. Hindi nagustuhan ng ilang mga kongresista ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadcom kahapon November 7. Nagpadala ng liham ang legal counsel ng dating Pangulo sa komite at sinabing wala ng tiwala si former President Duterte sa integridad ng Quadcom. Si Representative Zia Alonto Adyong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I wanted to ask him about the content of his letter. Hataw Balita ngayon. Tahasang itinuro ni Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang protektor ng mga personalidad na sangkot sa illegal na droga na sina Michael Yang at Alan Lim. Gayunman, ayon kay former Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Chief Wilkins Villanueva, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Yang sa droga kaya hindi ito nasampahan ng kaso. Si Asierto ay isang dating opisyal ng Philippine National Police na matagal nang nagtatago dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya at sa umano'y bounty sa kanyang ulo na 10 hanggang 15 milyong piso dahil sa mga sinasabing nalalaman niya. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang
at si Alan Lee. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Hataw Balita ngayon. Welcome development naman para sa Philippine National Police ang bubuuing task force ng Department of Justice na mag-iimbestiga sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, noon pa man ay nakikipagtulungan na sila sa DOJ hinggil sa mga iniimbestigahang kaso ng pagpatay kaugnay sa kampanya laban sa illegal na droga ng pamahalaan. This is a welcome development with respect doon sa utos po ng DOJ to create a special task force to conduct investigation case build-up on those cases mentioned during the congressional hearing. And on the part of the PNP, sir, we have always been supportive of the efforts of the DOJ to conduct investigation. Sinabi rin ni Brigadier General Fajardo na nagsasagawa sila ng sariling investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na nabanggit sa Quadcom hearings. Hataw Balita ngayon. Pansamantala munang inalis sa pwesto sina NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Ronnie Cariaga para bigyang daan ang gagawing investigasyon ng PNP ukol sa nangyari sa ginawang operasyon ng mga pulis sa Century Peak Tower sa Adriatico, Manila noong October 29. Kasunod ito ng reklamo ng 4 na Chinese nationals dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanila at sa paggalaw ng ilang pulis sa CCTV ng gusali habang ginagawa ang operasyon. Nilinaw naman ng PNP na wala silang natatanggap na pressure para alisin ang mga nasabing opisyal at ginawa lamang ito para matiyak ang patas at impartial na investigasyon ukol sa nangyari. For the record, the PNP will not succumb to any pressure po. Ang PNP leadership po decided to relieve administratively the 2 senior officers, particularly the RD and CRPO, and Director ACG, again, to give way to an impartial investigation. Hataw Balita ngayon. Hinarang ng Philippine Statistics Authority o PSA ang nasa 1,627 na birth certificate ng mga dayuhan matapos matuklasang peke ang mga isinumiting dokumento ng mga ito. Ayon kay Senator Grace Poe, ibinigay na ng PSA ang mga pangalan ng mga dayuhan sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at National Bureau of Investigation para sa kaukulang investigasyon. Kabilang dito ang dokumento ni Go Waping na dating mayor ng Bamban, Tarlac, na inirekomenda para sa kanselasyon ng Office of the Solicitor General. Hataw Balita ngayon. Magkakaiba ang pananaw ng mga lokal na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ukol sa panukalang postponement ng eleksyon sa rehiyon. Ayon kay Maguindanao Governor Mariam Mangudadatu, kung muling ipagpapaliban ang halalan ay mapagkakaitan naman ang mga residente ng pagkakataong pumili ng kanilang lider. Gayunman, suportado ng Tawi-Tawi at Maguindanao del Norte ang postponement dahil marami pa raw na hindi nakakaalam na may parliamentary elections sa BARM. Hindi po ang postponement na eleksyon ang dapat ninyong tutukan, kundi ang bigong decommissioning at normalization ng MLF. Marami na pong nasawi, kasama po ang mga PNP, AFP, local official tulad ng Vice Mayor ng South UP. Hataw Balita ngayon. Hindi na nagsalita si Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa viral SUV na pagmamay-ari umano ng isa sa kanyang kaanak.
Ayon sa senador, ipinauubaya na lang niya sa Land Transportation Authority ang investigasyon sa nagawang paglabag ng may-ari ng naturang sasakyan. Ang SUV na may fake plate protocol number 7 ay iligal na pumasok sa EDSA busway noong linggo. Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's, and meron na rin, sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-i-investiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng isang island seizure simulation ang Armed Forces of the Philippines sa Cota Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Armed Forces Joint Exercise Dagit Pa. Ipinakita sa naturang drill ang pagdating ng BRP Ramon Alcaraz para i-reclaim ang isla kasama ang rigid hull inflatable boats kung saan lula naman ang mga participating personnel. Kasama rin ang Philippine Air Force na nagdala naman ng logistical support sa mga tropang nagbabantay sa Cota Island. Binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. na palalakasin ng naturang pagsasanay ang kapasidad ng mga sundalo na ipagtanggol ang West Philippine Sea at ang kinabukasan ng bansa. Hataw Balita ngayon. Magiging pinakamalaking kasaysayan ng Philippine Coast Guard o PCG ang planong pagbili ng 40 fast patrol craft bilang bahagi ng kanilang modernization program. Kasunod ito ng ginawang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabuuang 25.8 billion pesos na halaga ng mga sasakyan sa ilalim ng Official Development Assistance Project. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, malaking bagay ang nasabing proyekto na magpapalakas sa kapasidad ng bawat Coast Guard District para mabilis na maabot ang mga baybayin upang maipatupad ang batas. Inaasahan na ide-deploy ang ilan sa mga ito sa West Philippine Sea at nakatakdang ma-deliver ito sa bansa mula sa France taong 2026. Hataw Balita ngayon. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Umaasa ang Pangulo na makakatulong ang nasabing batas para dumami ang oportunidad para sa mga Pilipino na magkaroon ng hanap buhay. Partikular ng sosolusyonan ng nasabing batas ang job skills mismatch o pagkuha ng trabaho na di angkop sa kanilang kakayahan. Ng mga lugar sa bansa na nag-aanunsyo ng kanselasyon ng pasok sa paaralan dahil sa epekto ng sama ng panahon. Walang pasok ngayong araw ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Abra, Cagayan, Camarines Sur, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Gayun din ang mga bayan ng San Fabian, Mapandan at Rosales sa Pangasinan. Preschool to Senior High School ang walang pasok sa Benguet, Baguio City at mga bayan ng Mangaldan, San Carlos, San Jacinto, Manawag at Balungaw sa Pangasinan. Samantala, wala ring pasok sa iba't ibang lugar sa Visayas bilang paggunita sa ika-11 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Kanseladong klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Dagami at Tanawan sa Leyte, Salcedo Eastern, Samar. At sa lahat ng pampublikong paaralan sa Santa Rita, Samar. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Batay sa pinakabagong ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOC, as of November 7, mahigit 4,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang ibinugas ng bulkan. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa alert level 2 ang Mount Canlaon kaya bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Ayon kay Office of Civil Defense Western Visayas Regional Director Raul Fernandez,
nakapaglatag na ng contingency plan at pagsasanay sa mga local government units sa rehiyon, partikular na sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan, nakalikas na ang mga residenteng nakatira sa 4-kilometer PD zone ng Canlaon at kasalukuyang itinaas na ito sa Alert Level 3. Ililikas ang lahat ng nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Hataw Balita ngayon! Planong bawasan ng Department of Education ang mga subjects sa kasalukuyang curriculum ng mga nasa senior high school. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, plano nilang mas matutukan ang work immersion ng mga estudyante sa senior high. Sa pamamagitan nito ng pagbibigay ng karagdagang work experience para mas madali silang makakuha ng trabaho pagkatapos nilang mag-aral. So ang reklamo ng mga colleges o kaya yung mga employers, parang wala nang na-master yung ating mga bata sa dami ng sinusubo sa kanila. So tama yung direksyon natin na babawasan natin at siguro mga yung core subjects ng curriculum natin, siguro mga 5-6 na lang. Itinigil na ang search and retrieval operations ng Coast Guard sa 3 pang nawawala sa Agoncillo, Batangas matapos manalasa ang bagyong Cristina. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon! Terminated na ang isinasagawang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa 3 pang individual na nawawala sa bayan ng Agoncillo, Batangas dahil sa pananalasa ng bagyong Christine sa lalawigan. Sa social media post ni Agoncillo Mayor Cindy Valenton Reyes, sinabi nitong nag-terminate na ng search and retrieval operations ang mga otoridad, ngunit nananatili umano ang surface monitoring kung sakaling may makikitang lulutang na mga labi ng mga biktima. Sa ngayon kasi, nananatiling missing sina Florencio Daño, Annalyn Encarnacion at Leodegario Laurel. Ayon sa alkalde, tanging pag-aalay ng mga bulaklak at panalangin ang magagawa sa mga nawawala sa kalamidad. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Umabot na ng mahigit 14 na hektarya ang lawak ng pinsalang dulot ng tumapo na uling mula sa barge sa Masinloc, Zambales noong kasagsagan ng bagyong Christine. Tuluyan na rin naapektuhan ang hanap buhay ng mga mangingisda dahil bukod sa wala ng huling isda, wala pa rin silang natatanggap na ayuda mula sa lumubog na barko. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon! Nababahala ang mga mangingisda sa barangay San Salvador, Masinloc, Zambales dahil sa paglawak ng pinsala na dulot ng coal spill sa kanilang lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggat wala pang resulta sa isinagawang water testing, ang Environment Management Bureau o EMB at Department of Environment and Natural Resources Region 3. Tuloy pa rin ang fishing ban at pagkuha ng uling sa naturang barangay. Isa yan sa mga tinitingnan na measure ng government agencies na mabigyan din ng kabuhayan yung mga fishermen. Yun na nga, naapektuhan na rin yung hanap buhay nila. Hindi sila pwedeng makapangisda doon sa area. Considering yung effect nga ng coal doon sa dagat. Bali, yun sir, while we are still waiting for the result ng water testing na kinandak ng DNR, ay naman kay Barangay Chairman Richard Pascual ng San Salvador, Masinloc, Zambales, kailangan na nilang malaman ang resulta sa ginawang pagsusuri sa tubig sa dagat. Anya, hindi lang naman mangingisda ang apektado sa coal spill, kundi ang pamilya ng mga ito dahil sa ipinatutupad sa fishing ban. So habang tumatagal, mas lalong nadudurog sila. Basta ang napag-usapan lang namin for the meantime is i-retrieve, yung kaya naming i-retrieve. Malayo pa, marami pang bulto ng uling na nandyan sa katubigan. Ang pinoproblema po natin ngayon, Sir Iskuan, yung size ng uling na dating yung iba gaulo yung laki, ngayon makikita natin halos yung iba napupulbos na. Reklamo naman ng ilang mangingisda at mga residente sa Barangay San Salvador. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na ayuda sa kumpanya
o may-ari ng sumadsad na barge. Maging ang napag-usapang bayad na 300 pesos kada kilo ng uling na makukuha nila sa dagat, hindi pa rin nabibigay sa kanila. Ang na-voice out ko po sa kanila na presyo per kilo. 300 per kilo po yung na-open ko sa kanila. Pero ang doon sa conclusion na pag-uusap po namin is kwan pa lang yon. Iaakyat pa nila sa mas mataas sa kanila para pag-usapan. Kami sir, gusto namin bayaran kami kasi pagod na kaming mag-ahon ng uling eh. Ito pinulot ko namin. Baka siguro may bibili ng ng may-ari na to, namulot kami. Kung hindi nila bibilhin, dito lang siguro. Dati maganda to. Ngayon wala na, pati ng sigras at saka yung mga sales na pang-ulam namin. Matatandaan noong kasagsagan ng Bagyong Christine nang sumadsad ang barge sa Barangay San Salvador kung saan nahulog ang lula nitong nasa 11,000 metric tons ng uling mula sa Semirara Antique patungo sa isang planta sa La Union. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Umaasa ang China sa win-win cooperation kasama ang United States sa ilalim ng panunungkulan ni President Donald Trump. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon! Jenny, ano ba ang dahilan at nasabi ito ng China sa pagpasok ng bagong administrasyon ng US? Nina, ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, lagi umanong consistent ang China sa mga polisiya nito pagdating sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, ang relasyon ng China at US ay magpapatuloy ayon sa mutual respect at peaceful coexistence na umano'y win-win cooperation. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Mao hinggil sa plano ni US President Donald Trump na magtaas ng trade duties sa Chinese products. Sinabi noon ng Pangulo ng Estados Unidos na plano nitong ipatupad ang 60% tariff sa lahat ng Chinese imports kung siya ay mahahalal bilang presidente. Ayon naman kay Bonnie Glaser, Managing Director ng Indo-Pacific Program sa German Marshall Fund of the United States, posible umanong ipatupad ito ni President Trump laban sa China. Balik sa iyo, Nina. O Jenny, ano ba ang kasalukuyang relasyon ngayon ng China at ng US? Nina, masasabi nating complicated at may tension ngayon ang relasyon sa pagitan ng US at China dahil sa iba't ibang issue gaya ng trades o kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, security at maging ang tensyon sa Taiwan at South China Sea. Pero sa kabila nga ng mga ito ay nagsisikap ng dalawang bansa na mapanatili ang diplomatic communication. Nina. Salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Tinanggap na ni United States Vice President Kamala Harris ang pagkatalo nito kay Trump. Gayunman, binigyang din itong itutuloy pa rin ang kanyang laban sa gun violence at para sa karapatan ng kababaihan. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon! Nangako si United States Vice President Kamala Harris na ipagpapatuloy ang kanyang mga polisiya sa kabila ng pagkatalo sa eleksyon. Kabilang sa mga ito ang pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan, pagkontra sa gun violence at pakikipaglaban para sa dignidad at karapatan ng mga tao. Tinawagan ni Harris si President-elect Donald Trump upang batiin sa pagkapanalo nito. Sinabi ni Harris na mahalaga ang pagtanggap sa resulta ng halalan at tiniyak ang suporta para sa isang maayos na paglipat ng kapangyarihan. Hinimok naman ni Harris ang kanyang mga taga-suporta na huwag sumuko. Aniya, minsan matatagalan ang laban ngunit hindi ibig sabihin na hindi na sila mananalo. Libo-libo ang nagpakita ng suporta kay Harris sa Howard University kung saan sana sila magdaraos ng victory party. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Muling isinara ng South Africa ang hangganan nito sa Mozambique matapos tumaas ang karahasan sa bansa
dulot ng mga protesta pagkatapos ng halalan. Nagresulta ito sa mga sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulis na ikinamatay ng hindi bababa sa 20 individual at ikinasugat ng daan-daang iba pa. Nag-ugat ang mga protesta mula sa pagtutol ng oposisyon sa resulta ng halalan noong October 9, kung saan pinalawig ng ruling party na Frelimo ang kanilang 49 na taong pamumuno. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga mamamayan ng South Africa na ipagpaliban ang mga biyahe sa Mozambique. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang gobyerno ng Indonesia ng permanenteng paglilikas sa libo-libong residente matapos ang serye ng pagsabog ng Mount Lewotobi Laki-Laki. Ito ang mahataw na balita ni Jane Robles. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Disaster Agency ng Indonesia ang plano sa pangmatagalang paglilikas ng mga residente sa loob ng 7 kilometro mula sa bunganga ng bulkan upang maiwasan ang panganib ng muling pagsabog. Mahigit sa 16,000 residente ang naninirahan malapit sa bulkan at kasalukuyan pa ring inaalam ang eksaktong bilang ng mga ililikas. Sa ngayon, nasa 2,500 na residente ang lumikas na ayon sa mga opisyal ng East Flores. Nagsimula ang pagsabog ng bulkan noong Linggo ng gabi at nananatili ito sa pinakamataas na antas ng alerto sa bulkan. Itinaas din ng Volcanology Agency ng Indonesia ang antas ng alerto sa Mount Iya na matatagpuan sa parehong lalawigan dahil sa pagtaas ng aktibidad nito bagaman walang naitalang pagsabog. Jane Robles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng matinding banta ng wildfire sa California sa susunod na 48 oras dahil sa malalakas na hangin at sobrang tuyo na kalikasan. Naglabas ang red flag warning sa Southern California, partikular na sa Los Angeles at Ventura dahil sa mataas na panganib ng mabilis na pagkalat ng apoy. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Abi, ano ang panganib sa ganitong klase ng kondisyon na pinagsamang malakas na hangin at tuyong mga halaman? Amigo, inaasahan ng mga forecaster sa California ang isang extremely critical 48-hour risk ng sunog. Ang sobrang tuyo ng mga halaman at malalakas na hangin ay magdudulot ng mabilis na pagkalat ng apoy. Nagbigay ng red flag warning sa mga otoridad sa buong estado na tumutok sa mga lugar tulad ng Los Angeles at Santa Ana corridors kung saan may mataas sa panganib ng malalaking sunog. Kasama sa binigyan ng babala ang Sacramento Valley, San Francisco at Bay Area, pati na rin ang mga lugar sa timog tulad ng San Jose at Stockton. May isa pang batch ng red flag warning sa sumasakop sa South California. Ang pinakamataas sa banta ng sunog ay nasa Santa Ana Corridor ng Southern Ventura at Northern Los Angeles counties. Dito ipinatutupad ang mga babala ukol sa malalakas na hangin na sumasaklaw sa mga bahagi ng Orange County, San Bernardino Mountains at Santa Ana Mountains. Inaasahan ng mga forecaster ang matinding hangin na may bilis sa 30 miles per hour at mga gusts na aabot sa 60 miles per hour na magiging delikado para sa mga sasakyan, lalo na sa mga dumadaan sa Soledad Pass at Cajun Pass. Ang mga kondisyon na ito ay magsisimula mula Miyerkules ng gabi hanggang Biyernes, kaya't pinapayuhan ng mga residente na mag-ingat. Balik sa iyo, amigo. Abi, doon sa Santa Ana, gaano kalakas ang hangin na aasahan nila? Amigo, inaasahan ang northeasterly winds na nasa 30 miles per hour o mas malakas pa, combined with gusts na aabot ng 60 miles per hour. Ang ilan naman ay aabot sa 70 to 80 miles per hour sa bandang kabundukan. Amigo? Okay, maraming salamat, Abby Valdez, live mula sa Texas, USA. Nakipagtulungan
Nagtulungan ang MCGI at UNTV sa American Heart Association upang maisagawa ang basic life support at automated external defibrillator training para sa kahandaan ng grupo sa anumang emergency situation. Ito ang humahatol na balita ni Sunny Cos. Mahigit sa 350,000 cardiac arrest ang nangyayari sa labas ng ospital sa Estados Unidos araw-araw. Ayon sa American Heart Association o AHA, 41% sa mga ito ang nakatanggap ng cardiopulmonary resuscitation o CPR mula sa mga bystander. At mahigit sa 26% sa mga ito ay nakaligtas sa hospitalization. 11% naman ang nabigyan ng isang bystander ng automated external defibrillator o AED at lagpas sa 10% ang nabuhay mula sa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit sumali sa basic life support at AED training sina Jong at Rolly, mga miyembro ng MCGI Disaster Response and Rescue Team o DRRT sa Southern California. Bilang member po ng DRRT, importante po na mayroon kaming kaalaman tungkol sa pagsasalba ng buhay. So, maganda po na makasali sa ganito at magkaroon ng impormasyon sa pag-save ng buhay. In case of emergency po, di po natin alam kung kailan mangyayari. Nakahanda po tayo magligtas ng buhay ng ating kapwa-tao. 46 na bagong basic life support at automated external defibrillator providers mula sa MCGI DRRT at UNTV News and Rescue ang dumaan sa masusing pagsasanay mula sa American Heart Association. Mahalaga itong ginawa natin ngayong araw na parte ng BLS na basic training ng first aid. Dahil bilang parte ng UNTV News and Rescue, hindi lang tayo nagbabahagi ng balita, hindi rin tayo papahagi natin mga nakita sa araw-araw ng nangyayari sa mundo, kundi tumutulong din tayo sa ating mga kapwa-tao. Sa pamagitan nito, nakatulong tayo ng pagdugtong ng buhay ng tao. Ayon ito sa panukala ni Kuya Daniel, sa atin, lalo na sa UNTV, bilang mga correspondents na lumalabas, na tulong muna bago balita. Ang purpose natin, makatulong muna sa mga kapwa-tao natin, ma-extend yung buhay. Kung may sasagawa ng tama at ligtas ang CPR, maaaring tumaas ng 3 beses ang pag-asang mabuhay ng pasyenteng nakaranas ng cardiac arrest. Remember, you are the first person in everyone's life that can always provide a difference. Because once you have the difference, that can always snowball and create a better effect for someone's life to prolong. Isasagawa rin ang ganitong mga pagsasanay sa iba pang chapters ng MCGI at UNTV sa North America bilang tugon sa panawagan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na maging handa sa paggawa ng mabuti sa lahat, anuman ang lahi, relihiyon, kulay, wika o katayuan sa buhay. Sunny Cos, humahataw sa balita ngayon. Ipinagagawa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano sa pagsasaayos ng Bicol River Basin sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, ito'y upang hindi na maulit ang malalaang pagbaha sa Camarines Sur. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of the Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan sa Camarines Sur na magtulungan upang mapadali ang aksyon sa gagawing rehabilitasyon ng Bicol River Basin. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Ayon sa Pangulo, Hulyo nitong taon, nakumpleto na ang updating ng DPWH sa master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang maging akma ito sa climate change. Dagdag pa ng Pangulo,
Inaayos na ang detailed engineering design sa gagawing pagbabago sa Bicol River. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimula na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang maiwasan na maranasan ng mga taga Camarines Sur ang nangyari noong nakaraang pagtama ng Bagyong Christine sa probinsya. Sa unang pagkakataon ay nalubog sa lampastaong baha ang karamihang mga bayan sa probinsya, pati na ang Naga City. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Inaasahan na kung matapos na ang proyektong ito at maipagawa ang Bicol River ay hindi na malulubog sa mataas na pagbaha ang mga bayan sa Camarines Sur. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Kabilang ang Filipino-Americans sa aktibong sinuyo ni President-elect Donald Trump sa nakaraang kampanya. Kaya naman, umaasa ang mga kababayan nating Filipino-Americans na bumoto sa kanya na tutuparin ni Trump ang kanyang mga pangako. Si Klein Sinka, humahataw. Hataw Balita ngayon. Magiging stricto po siya sa immigration policies niya. Bukod po doon, yung pong stricter tariffs niya on imports, especially on products and services from China. At ganun din po yung hopefully tupad po niya yung kanyang promise na i-beef up po ang employment dito sa US. Lagay ng ekonomiya ng Amerika ang naging pangunahing alalahanin ni Tintin kung bakit si Trump ang ibonoto niya nitong nakaraang eleksyon. Ayon sa kanya, inaasahan nitong tutuparin ng bagong halal na Pangulo ang pangako na patatatagin ang employment rate ng US. Ang Filipino-Americans ay ikatlo sa pinakamalaking Asian voting bloc sa US, kaya naman isa ang mga kababayan natin sa sinikap ligawan ni Trump noong halalan. Pinuri pa ng bagong chief executive sa kanyang campaign rally sa Las Vegas noong Oktubre ang mga kababayan natin at tinawag ang mga ito na the greatest people at hardworking people. Kaya naman siya ang binoto ni Amor, isang kababayan nating membro ng US military sa Las Vegas. Inaasahan niya ngayon ang mga pulisiyang aaksyonan ni Trump sa White House patungkol sa ekonomiya at iba pa. The policies that I have in mind is economy to begin with. First is economy. Second is foreign policy. And third is abortion. Dagdag pa ni Amor na 3 beses na nitong ibinoboto si Trump at inaasahan niyang hindi pababayaan ng 47th President ang Pilipinas na maapi ng China. Hiling naman ni Joy mula sa Los Angeles sa bagong President-elect ang paghihigpit sa US border upang wakasan na ang pagtaas ng krimen sa bansa. Gayun din ang pagsasaayos na immigration status ng mga undocumented immigrants, kabilang na ang mga Pilipino na naninirahan sa US na overstayed. Maybe immigration policy. I would hope for a balanced approach that secures borders, visa process for skilled workers, and addresses the status of undocumented immigrants. Nasa isip ng marami nating mga kababayan sa kanilang pagboto kahapon ang kapakanan ng pamilya hindi lamang dito sa US, maging makaanak sa Pilipinas. Kaya't ang kanilang inaasahan ngayon ay lalo pang mapapabuti ang kalagayan ng Filipino-Americans at ang relasyong US at Pilipinas sa administrasyon ni President-elect Donald Trump. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Binigyang diin ni UK Prime Minister Keir Starmer at US President-elect Donald Trump ang kanilang malakas na ugnayan sa kanilang unang phone call matapos ang eleksyon sa US. Nagpaabot si Starmer ng pagbati kay Trump at nagpahayag ng suporta sa mas maigting na pakikipagtulungan. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay rin ang kalagayan sa gitnang silangan at kahalagahan ng katatagan sa rehiyon. Samantala, hinikayat ng bagong leader ng Conservative Party na si Kemi Badenoch si Starmer na anyayahan si Trump sa UK Parliament at binatikos ang dating pahayag ni UK Foreign Secretary David Lammy laban sa Pangulo. Hataw Balita ngayon! Masayang ibinalita ng Philippine Consulate sa New York ang pagsisimula ng online registration at voting sa taong 2025. Ito humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magsisimula na ang online registration at voting sa susunod na taon para sa ating mga kababayan sa Amerika. Ayon kay Vice Consul Kate Aguilar ng Philippine Consulate sa New York, ito ay bukas para sa lahat ng rehistradong botante sa susunod na taon. For our kababayans who have been registered to vote next year, we will be releasing in the coming weeks the process on how you can register. Sa isang panayam kay Vice Consul Aguilar, malugod din itong ibinalita ang flagship event ng konsulado sa susunod na linggo at sa buwan ng Disyembre. Isa na rito ang Hobby, isang exhibit kung saan tampok ang textile, fabrics at fibers na yaring Pinoy. Ito'y pasisimulan sa November 7 sa pakikipagtulungan ng iba't ibang grupo. The consulate, in partnership with the Philippine Trade and Investment Center in New York and the Thomas Jefferson University, will be holding a Hobby textile exhibit, and we are also launching this on November 7, and we invite our kababayans to join us and to witness and know more about Philippine fibers, fabrics, and textiles. Isa rin sa ipinagmamalaki ng Philippine Consulate of New York ay ang Central Rizal Metaverse Museum kung saan ma-access ng ating mga kababayan ang iba't ibang artwork at ang original na manuscript ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. There will be links to be able to access the original manuscript of Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So it will be a good way for the kababayans living in the farther side of the U.S. Northeast, like the New England area, to access the Centro Rizal. Sa mga nagnanais makipag-ugnayan o magkaroon ng collaboration sa anumang cultural at community events, maaaring mag-email sa konsulado sa newyorkpcg.cultural@dfa.gov.ph o di kaya bumisita sa kanilang official website at social media accounts sa Facebook, Instagram, X at LinkedIn. Mayroon ding isinasagawang quarterly media hour ang konsulado upang may parating sa ating mga kababayan ang mahalagang impormasyong kailangan nilang malaman sa pamamagitan ng media partners ng Philippine Consulate General sa New York. So during the media hours, the Consul General shares and talks about the upcoming events of the Philippine Consulate General, and we hope that the media would continue to help us promote and disseminate our activities so that we can reach more of our kababayans wherever they are. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Typhoon Marce with international name na Yinxing as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang sentro nitong si Typhoon Marce sa coastal waters po ng bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte at bahagyang humina from 175 naging 155 kilometers na lamang po yung hangin nito malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour.
kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang masungit na panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Aasahan yung malalakas na hangin at malalakas po na pag-ulan, habang meron pa rin mga localized thunderstorms dito po sa may parting Southern Luzon, Visayas and Mindanao na hindi naman po directly associated kay Typhoon Marce. Samantala, yung ating minomonitor po na cloud clusters sa may Pacific Ocean ay naging isang ganap na low pressure air na po kaninang madaling araw. As of 4 in the morning ay nasa higit 1,900 kilometers ito silangan ng southeastern Luzon. Base po sa ating analysis at sa ginagalaw nitong low pressure area, posible na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility po mamayang gabi or bukas ng umaga. Hindi pa rin natin inaalis yung possibility na maging isang ganap na tropical depression ito pagpasok sa ating PAR, at kung sakasakali po na maging isang mahinang bagyo ay papangalanan po natin ito na Nika. At itong potensyal na low pressure air or bagyo ay maaaring makaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon sa mga susunod po na araw. Sa ngayon po, lalo na sa mga susunod na oras, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na hangin sa Ilocos Norte, gayon din sa northernmost portion of Ilocos Sur, particular sa bayan ng Sinait, sa mga bayan ng Danglas, Lagayan and Tineg sa Abra, gayon din sa bayan ng Calanasan sa Apayao at sa mga bayan ng Sanchez Mira, Claveria and Santa Pacedes dito po sa may western portion of mainland Cagayan. Meron naman tayong signal number 3 sa southern and western portion of Babuyan Islands, gayon din sa northern and western portions of Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, central portion of Abra, at dito rin po sa may northern portion of Ilocos Sur. Kapag meron tayong signals number 4 and number 3, possible po yung hangin hanggang 155 kilometers per hour. Posible itong makasira ng mga puno at pananim at yung mga may hinang istruktura, at posible rin po na makapagpatumba ng ilang poste at linya ng kuryente. Meron naman tayong babala pa rin sa hangin bilang dalawa dito po sa southern portion of Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan and Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, ganyan sa natitirang bahagi ng Abra, Kalinga at buong Mountain Province. At meron pa rin tayong signal number 2 sa northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Asahan natin kapag merong signal number 2, possible yung hanggang 85 kilometers per hour na lakas ng hangin, kaya medyo delikado pa rin po ito lalo na po sa mga pananim at saka sa mga may hinang istruktura. At meron naman tayong mga signal number 1 or hanggang 55 kilometers per hour na taglay na hangin sa mga susunod po yan na oras sa natitirang bahagi pa ng Batanes, rest of La Union, buong Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao and Benguet, rest of Isabela, gayon din sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, sa bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija, at sa mga bayan din po ng Santa Cruz and Candelaria dito po sa may northern Zambales. Sa mga susunod po na issuances natin, possible po na mag-downgrade yung ating mga signals number 4 into number 3, number 3 into number 2, and so on. At posibleng matanggal na rin po yung mga wind signals number 1 natin. Eventually, yung mga nasa southern part ng northern Luzon sa mga susunod po natin na issuances, hanggang sa makalabas po ng part itong ating bagyong binabantayan, ay mawala na rin yung tropical cyclone wind signals sa malaking bahagi po ng northern Luzon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Mula kay Pag-asa Weather Specialist. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 20. Lumakad ka na kasama ng pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ibatiin ko lang po ng happy 26th anniversary ang lokal ng Los Baños ng MCGI. Ayan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes 8 sa buwan ng Nobyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong.
At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, November 8, 2024. Mula dito sa Taguig TV, ako si Mary Jo Malariado. At ako naman po si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.